Sa Book of Acts, chapter 12, verse 5. Book of Acts, chapter 12, verse 5. Nariyan na po kayo, say amen na malakas. Amen. Ang sabi dyan ay ganito. And Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Ang prayer po o panalangin ay isa sa mga dakilang pribilehiyo ng banal na Diyos sa bawat believer at sa church niya. Ang prayer po o panalangin ay isa ring magandang imbitasyon mula sa Ama natin sa langit na ihain natin sa kanyang luklukan ng awa at mga biyaya ang lahat po ng ating mga petitions. Sa Hebrews chapter 4, verse 16, makikita natin ang katotohanan na yan. Anong sabi? Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. At ang Panginoon, makikita natin, hindi niya kayang hindian ang isang panalangin ng mananampalataya niya at ng kanyang church na kumakalabit sa purong pananampalataya. Amen? Ang nakakataba pa ng puso sa usaping prayer o panalangin, mga minamahal, hindi lang raw nais ng Diyos na marinig tayo. Bagkus ang desire din ng Diyos, ayon sa talatang ito, ay maranasan natin yung tulong, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ibig sabihin, ang desire ng ating banal na Diyos ay dinggin tayo. Pagbuksan tayo ng mga bintana at pinto ng saklolo. Hindi tayo pagsarhan at panoorin na namamatay sa paghihirap. Basta o as long yung ating sinasamo, yung ating rene-request ay according sa kanyang perfect will. Hindi po kinokontra o sinasagasaan yung banal na kasulatan at yung kanyang pagiging banal na Diyos. Didinggin niya raw tayo. Amen? Anong katibayan mo dyan? Tingnan niyo po, mga minamahal. 1 John chapter 5, verse 14. Anong sabi dyan? And this is the confidence. Ito yung ating kumpiyansa that we have in Him. Kanino? Sa ating banal na Diyos. If we ask anything, kapag humingi tayo ng kahit ano, pero hindi lang basta yung kahit ano, merong kasunod. According. Dapat according to His will. Kaya hindi pwedeng kontra yan sa prescribed Word of God. Amen? At sa attribute niya na Holy God o holiness. Sabi diyan, if we ask anything according to His will, He heareth us. So, makikita natin, kapag malinaw sa atin, sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan, na hinihiling natin kontra sa kung ano man ang utos o instruction o tagubilin, huwag na po tayong umasa na didinggin. Bakit nangyayari? Ipinilit mo yan. Ikaw na yan. At kapag ikaw na yan, may kabuntot na sorrow yan, mga minamahal. Pero kapag ang Diyos ang duminig sa atin, meron pong tinatawag na joy, peace, at tinatawag na satisfaction dyan. Safe tayo dyan bilang Christian at church. Now, dito sa text na ating binasa, makikita natin na para bagang ang church sa Book of Acts ay parang napipinto sa pagkawasak. Bago pa man nila gustong makarry out yung gospel of the Lord Jesus Christ sa buong mundo. Pero dito rin ho natin makikita yung ganda
at benepisyo na kapag sabay-sabay na yumuyuko ang mga ulo ng mga mananampalataya at sabay-sabay na ipinipikit ng church ng Panginoon ang kanilang mga mata at sama-sama po tayong lumuluhod. Amen? At dumudulog sa prayer, sa loob ng isang prayer meeting na merong nagkakaisang faith. Yun ang klase ng prayer at prayer meeting na hindi kayang hindian ng Ama sa Langit. Hindi kayang baliwalain yan ng Lord Jesus Christ. Amen? Hindi pwedeng hindi maantig ang banal na spirito dyan. Hindi kayang tanggihan ng banal na Diyos ang kalabit na yan, ang pagkatok na yan, ang pangungulit na yan. Amen? So anong resulta? Sasagot ang banal na Diyos. Paano ko nasabi? Kasi dito sa Acts 12:5, sumagot ang Diyos dyan eh. Sabi dyan, nasa prison si Pedro, pero prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Di ba nakalaya siya dan? Kumakatok nga siya sa pinto eh, napagkamalan siyang anghel. Buti na lang kamo, nakilala yung boses niya. Amen? Nakakahabol po ba kayo? Pwede ho mag-amen ha? Pwede ho tayo mag-amen. Okay? So, again, ang resulta, sumugot ang Panginoon. So, anong gusto mong iparating, Pastor? Ang gusto mong iparating sa atin ng kwentong ito sa Acts 12, ang Diyos hindi niya lang gusto marinig yung panalangin ng church niya. Gusto rin ng banal nating Diyos na ma-experience natin yung sagot sa mga petitions natin. Gusto niya, maranasan natin kung paano niya tayo dinggin mightily. Hindi lang basta didinig, kundi mightily. Maipamalas sa atin kung ano yung naipamalas niya sa early church, sa Book of Acts. At yun naman ang gusto nating mangyari. Hindi lang tayo basa ng basa. At naa-amaze sa mga Bible stories na ito. Gusto rin nating maranasan yung pagiging buhay ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, ang title ng mensahe natin ngayong gabi ay The Splendor of a Prayerful Church. The Splendor of a Prayerful Church. O yung ang kagandahan ng church ng Panginoon na prayerful. Unang splendor na dapat nating makita sa isang prayerful na church ng Lord. Number 1, they are fervent in their prayers, mga minamahal. Yun po yung number 1. Pag sinabing fervent, ibig sabihin, hot boiling temper yan. Very warm. Kung sa emotions naman, earnest, sigasig yan, mga minamahal. O yung tinatawag na excitement. Amen? So, it means ito yung damdamin natin sa Panginoon na inire-release natin sa pamamagitan ng prayer o pakikipag-usap sa Kanya, apoy ito na glowing. Amen? Pansinin ho natin, we are told that the prayer was made without ceasing. Ibig sabihin, nag-effort ang church sa Book of Acts na by faith, manalangin ng walang hinto. Manalangin ng walang pagtigil. Sa abot ng makakaya nila, gagawin nila ang pagyuko, pagpikit, at pagluhod. Yung pangungusap ba sa Panginoon hanggang sa maghimala siya sa kalagayan ni Apostle Peter. At nangyari naman. Nakalaya po ito sa isang milagrosong paraan. Amen? Baka nga ang nangyari pa dito para hindi ko po alam ha. Sa pantanga ko lang, baka ang nangyari dito, nag-prayer fasting sila. Di ba? Pwede yun malaking ano yun Pero wala po ako doon ha. Huwag niyo po ako ikulong. Huwag niyo po ako ikulong doon sa pantaha ko kasi hindi po ako nandun.
Pero isa sa mga pwede nating sabihin na ang isang Kristiyano, isang church, praying without ceasing kapag nagpe-prayer fasting. Okay? Pinapaliwanag ko lang sa inyo. Ang makikita po natin dito sa praying without ceasing, ito po ay may ideya of going beyond boundaries. Kumbaga, ganito lang ako mag-pray eh. Ganito lang kahaba eh. Ganito lang yung schedule ng prayer ko eh. Anong ginawa nila? Nag-go beyond sila sa boundaries nila. Ultimo sa limitations nila. So makikita natin, kung yung maraming Kristiyano dito, galing pa sa trabaho, pagod na pagod, imbis na itulog, makikita natin, nagsasakripisyo sila. Tapos, maaga pasok nila, mas aagahan nila yung gising nila para maipag-pray nila si Pedro. Yun po yung ideya ng praying without ceasing. Kumuha ng mas maraming opportunity para ipag-pray si Peter. Hindi po ito yung literal na walang hinto. Nakukuha niyo ho? So, as much na tsansa na makapag-pray ay gagawin. Amen? So, dito ko makikita natin yung picture na yung mga tao ng Diyos, ibinubuhos nila ang kanilang mga puso sa panalangin sa Panginoong Diyos hanggang ma-meet ng Diyos yung kanilang request. And that's the kind of praying we need sa mga prayer meeting natin. Ang kailangan po natin, hindi prayer meeting na malamig pa sa aircon, malamig pa sa yelo, malamig pa sa mall, o malamig pa sa bangkay. Ang kailangan po natin, fervent prayer meetings, mga minamahal. Yung mga miyembro pumupunta sa church na ready, na tinitake nila yung prayer na magkakasama as a group, na opportunity na idagdag sa mga quiet time nila na nagpe-pray sila sa Panginoon. Hindi nila ito tinitake for granted. Nakukuha nyo, sabi diyan, James chapter 5 verse 16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So yun po ang gusto nating maabot sa ating prayer meetings ngayong taon. Magkaroon tayo ng hindi lang effectual, kundi fervent, hot boiling. Talagang mainit. Amen? Isang prayer meeting na makikita mo yung puso ng mga miyembro, talagang yung earnest na salita, nandoon, nagmamadali, hindi hinihila yung sarili at napipilitan kasi sinabihan. Nakukuha niyo ko yung excitement, talagang makikita mo sa mga faces, glowing, hindi nagpapapigil. Na damor ako may problema, damor ako nagbabaga na kailangan kong umatin ng prayer meeting. Hindi yung aatin ng prayer meeting, panira ng spirito. Amen. Kung malungkot ka, lalo mong ibuhos sa isang fervent na prayer. Ang kailangan ho natin, yung ganitong klase, yung words na effectual at fervent, yan po ay nagre-refer saan? Energetic. Kumbaga, eto na naman, may prayer meeting na naman kami. Eto na yung pagkakataon ko para ibuhos ko sa Panginoon lahat ng aking supplications, requests at petitions. Ang tagal kong hinintay ito eh. Nung Monday pa ako, stress na stress eh. Ako lang mag-isa nagpe-pray eh, pero ngayon kasama ko ang buong church. Fervent naming ipagpe-pray to. Kumbaga, buong energy, buong passion na uri ng prayer. Yun po ang gusto nating maabot sa ating prayer meeting. Hindi yung maidaos lang, mairaos lang, matapos lang yung mga prayer requests sa mga grupo-grupo. Ang gusto po natin ma-experience yung talagang sa prayer may mga nagiiyakan, seryoso, nilalagyan ng gravity. Nakukuha nyo ho? Yung suliranin ng kapatid, hindi nagiging katatawanan.
Kasi kayo po, pag may problema kayo, hindi nyo naman gusto pagtawanan kayo eh. Nakukuha nyo ko? Kumbaga, nandun yung ano natin, simpatsya natin. Yung damdamin natin nag-aapoy sa pakikiramay. Tingin nyo ba, nung pinagpe-pray nila si Peter, may nagtatawanan? Seryosong bagay yon. Nasa hindi magandang sitwasyon si Peter. Tingin nyo, may oras sila para magbiro. Ang oras nila sa prayer meeting nila, ibinuhos nila sa ano? Fervent prayers. Yun talagang buhos talaga, seryoso talaga. May weight talaga. Hindi ito yung prayer meeting na casual prayer meeting. No gravity. Para bagang wala lang. Slothful na prayer meeting. Kumbaga, makikita mo yung mukha ng isang wifey, napaka-unwilling. Kumbaga, kitang-kita sa spirito niya, body language na pilitan lang naman ako eh. Ayoko naman talaga dito pumunta eh. Makikita mo dun sa isang estudyante, isang nagtatrabaho, adult, yung professional na pilit. Gusto niya nang umuwi. Kasi gusto niya solusyonan yung problema niya sa bahay, sa pamilya, o gusto niya lang talagang matulog kasi pagod siya. Hello? Amen. Hindi ito yung klase ng prayer meeting na half-hearted na prayer meeting. Partial, yung interest. Yung tipong pupunta sa prayer meeting, kasi nga, miyembro siya. Pero at the same time, meron siya kasing hingin na pabor sa isang miyembro. Hindi po ganun yung yung pinakitang example ng fervent prayer sa isang fervent prayer meeting nung nakakulong si Peter. Hindi po ito yung apathetic prayer meeting. Yung tipong no interest. It's so happy, nakasanayan ko na lang. Pero backslider na talaga. Kaya nga, kapag ang mga prayer request napunta sa joke, dun siya buhay na buhay. Pero makikita mo, kapag nagpe-pray na, may maririnig ka na lang, naghihilik na. Kasi walang interest. In other words, kapag fervent ang prayer meeting, may vibrancy. May buhay. Berding-berde yung mga dahon yan, mga minamahal. Strong ang intensity. Makikita mo agad doon sa appearance ng muka, appearance ng pakikinig, body language, na pag may nagsasalita, nakatutok talaga siya, nakikinig siya. Tinitignan niya, gano'n ba kaseryoso yung pangangailangan ng kapatid namin na ito? Hindi ka na nga nagpe-pray kapag nandun sa chat box eh. Sinasabi mo lang, nag-pray ka pero yung prayer mo, walang quality, pasadahan lang eh. Pati ba naman yung magkakaharap tayo? Sana naman kunin natin to ha. Sabi diyan, they are fervent in their prayers. Sana i-take natin yung sitwasyon ng mga kapatid natin kung paano nila tinake yung sitwasyon ni Apostle Peter. Lagyan po natin ng seriousness. At yung mga pananalangin natin sa grupo, seryosohin po natin. Kasi ganoon ang prayer meeting na nakita natin sa Book of Acts. Kaya sila dininig ng Diyos. Why? Alive eh. Mainit. Kaya nga nung marinig ng Panginoon, naramdaman niya sa puso niya na yung warm na pagnanais nila na mapaganda yung sitwasyon ng lingkod niyang si Pedro. Kaya ibinigay niya. Baka ito kulang sa atin nung nakaraang taon. Maliban doon sa mga Friday prayer meeting na preachings natin na wala namang pinupush na kahalagahan ng dekalidad na pagpe-pray, kulang tayo sa ganun eh. Kasi nung itong nakaraang taon na 2025, prayer meeting, pero hindi pinipreach yung patungkol sa prayer. Kaya pupunta tayo sa oras ng pananalangin as a church at sa mga grupo natin na wala tayong sindi. Pero ngayong unang Biyernes ng taon na to, sinisindihan po tayo ng Diyos. Na gusto niyang maging maliwanag sa harapan niya yung ating baga. Amen? Kaya nga ang challenge sa atin ngayong gabi, ang prayer meeting ba natin ng mga nakaraang taon
kung magbabalik tanaw ka at sisilipin ng Panginoon, may vibrancy ba sa harapan niya? Kadidig-dinig ba yung mga prayer meeting natin? Alive na alive ba tayo pag naririnig niya tayo? May pananampalataya ba? Earnest ba tayo? Amen? Excited ba tayo na ipag-pray yung kapatiran? O nagiging source lang yung prayer request niya ng chismisan? Hindi mo na nga pinag-pray fervently? Hindi mo na nga masyadong iniluhod? Kwento mo pa. Ang prayer meeting ay oportunidad para ipangusap ang mga kapatiran natin. Hindi para pag-usapan ang mga kapatiran natin. Kaya nga, are we fervent in our prayers as they are? Kung ang sagot, hindi na-meet yung kalidad ng church na to, lalo yung prayer meetings natin noong nakaraang taon, hindi pa huli ang lahat. Para ipako yung ating mga prayer meetings ngayong taon sa example na iniwan nila. At doon sa fervent prayer meetings na ipinamalas nila sa atin. Number 2 sa mensahe nating pinamagatang, the splendor of a prayerful church. Una, is yung, they are fervent in their prayers. Gusto nating magkaroon yan. Gusto ba natin? Amen. Ako rin po. Number 2, na splendor ng isang prayerful church ng Lord. They are focused in their prayers. Focused in their prayers. Pag sinabing focused, nakasentro sa iisang interes o bagay. Dito ho, nakita natin, prayer was made for everybody. Kanino nakasentro yung interest? Kay Pedro. Sa kanya po, nakatutok ang prayer meeting na ito. Tayo kaya, tingin nyo saan dapat nakatutok ang prayer meeting natin? Marami tayong pwedeng ipag-pray. Pero meron akong pwedeng isuggest. Siguro sa crucified. Yung tema natin na kinuha sa Galatians 2:20, siguro dapat ipag-pray natin yan, no? Sa bawat grupo. Lord, maabot naman namin. Kaya baka marami sa atin, hirap na hirap, struggle, defeated, doon sa nakaraang temang surrender. Bakit? Kasi hindi naman na ipag-pray. Hindi naman nabigyan ng focus. Lalo na kapag magpe-pray as a group. Maganda ko ipag-pray yung mga prayer requests ng mga miyembro. Pero as a church, as a whole, as a body of Christ, pinagpe-pray ba natin yung tinatawag na goal ng Panginoon sa kanyang church? Kasi sa totoo lang, hindi ko mapapantayan o malalampasan ng halaga na mga ginugol mo sa buhay mo, yung goal ng Panginoon sa church niya. Baka ito yung pangungusap sa atin. Magkaroon naman tayo ng isang prayer na may focus, kagaya nila. Ang prayer sa prayer meeting na ito, sa Acts chapter 12, verse 5, ay umikot sa kapakanan ni Apostle Peter. In other words, bagamat we pray together or in general o magkakasama, ang prayer meeting ay di dapat basta-basta generalized lang. Amen? Kundi dapat meron tayong tinatawag na pointed prayer meeting. May target. Ikaw nga sa personal life mo, meron kang target eh. May pinopoint ka eh. At ayaw mong ma-miss yung point sa mga bagay na ginugol mo sa buhay mo. Tingin mo, ang Diyos kaya, hindi kaya mas sigit siya sa'yo? Kasi sabi niya, mas mataas daw ang thoughts niya at ways niya sa atin. So tingin mo, hindi niya kaya
naisip at pinapakita sa atin gamit itong mga talatang ito na magkaroon tayo ng pointed na prayer life, pointed na prayer meetings. Wala na po akong ibang maisip na bagay na pointed maliban sa pako. Baka tinatawagan tayo ng Panginoon na ipako yung mga sarili natin na magkaroon ng tinatawag na isang prayer life na meron namang focus. Kasi pag may focus yan, mga minamakal, may sincerity. Hindi ko sinasabing, wag na tayo maging masaya, wag na tayo magngitian, wag na tayo magtawanan sa loob ng church o kahit sa mga groupings natin sa prayer meeting natin. Hindi ho. Hindi naman ho extreme si pastor. Kung meron naman ho talaga nasabi yung isang kasama nyo sa grupo na katawa-tawa bakit ko naman ho kayo pipiliting tumawa ng pahigop ng walang tunog? Pero wag naman ho tayong umabot sa punto na yung ating prayer meeting ay maging perya. Na yung mga prayer warriors dapat ay maging clowns. Ang dami na nga hong ganyan sa panahon natin sa likod ng pulpito mga clowns. Wag na ho nating dagdagan. Pati ba naman sa mga kawal ng panalangin sa loob ng katawan ni Kristo, may ganyan din. Wag ho nating hayaan na maging sistema sa atin yan. Bakit hindi tayo magsawayan, magbantayan? Amen? Para ipakita naman natin sa Lord na meron kaming pinupokus at the same time nakikita niya, sincero sila. Saan? Sa pakikipag-usap sa akin, huwag niyo kakalimutan, ang ibig sabihin ng prayer is talking. Kanino? Sa banal na Diyos. Nakukuha niyo? Kaya pag prayer meeting natin, walang kumakain. Nagawa natin yan dati, huwag na ngayon. Umubra dati, pinagbigyan dati, nakita natin yung mercy ng Diyos, yung grace niya, huwag na gayon. Amen. Nandito tayo para manalangin. Hindi para merienda. O kaya mag-picnic. Dapat kapag nagmi-meet ang isang church, pansinin niyo yung halimbawa nila, sa isang prayer meeting, merong pinaka-pinopukusan. Hindi pwede yung anything goes. Dito si Peter, di ba? Yung kapakanan niya. Bakit di natin itry yung kapakanan naman ng gawain? Lalo na kapag usapang bibili na ng lote, ng building, yung gampanin ng SBC dito sa City of Mandaluyong, ngayon, at sa near future, dapat mabigat sa atin yun. Sila sa kwentong ito, they sought God's power sa isang specific need ng isang person. Ano yon? Yung paglaya ni Peter. Nangyari yon, mga minamakal. Tayo, hindi ba natin kayang gawin yon? Isik din natin yung God's power para sa isang specific na magandang bagay para sa gawain dito. Yung talagang ma-maximize yung pagkagamit sa church na to pagdating sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Amen? Kaya nga makita natin, same is true sa atin mga minamahal. Mag-prayer meeting tayo na merong pinipinpoint. Mag-prayer meeting tayo na may tina-target. Mag-prayer meeting tayo na merong specific na kalakip. Kailangan natin ngayong taon ng isang prayer meeting na nakapako sa salitang focus. Isang prayer meeting na nakafocus sa praying. Hindi sa joking. Hindi sa laughing. Kasi whether you like it or not, darating ang panahon, merong mga darating dito na magiging sensitibo sa bagay na yun. Hahanapin nila yung solemnity. Lalo ng pagpasok sa presensya ng Diyos. Baka masaktan ka pag nakarinig ka ng critic na, kala ko ba, prayer? Parang wala namang kaseryosohan.
Kaya mo bang himukin yung kapatid na yon pag nag-backslide sa pinakita mo na bagay na yon, na bumalik? Kasi madaling mang backslide ng miyembro eh. Pero kung ikaw magiging magte-take ng full responsibility, kaya mo ba siyang ibalik? Lalo na kung ang pinaglalaban niya at dinadamdamin niya nakafocus sa solemnity ng prayer meeting. Tandaan niyo mga minamahal, ang church ay hindi habang buhay, tayo-tayo lang. Dapat sa prayer meeting natin, lalo na sa taon na ito, itaas natin yung bar ng quality. Amen? At para mangyari yan, kailangan natin itaas yung bar ng quality ng personal or private prayer life natin. Kasi kung ano man yung nakikita sa atin ng mga miyembro dito, yun ka pag mag-isa. Hindi mo mauhugot sa bulsa mo yung hindi naman laman ng bulsa mo. Sana dumating yung panahon na maging ganun tayo. At ang aking prayer po ay nawa ngayong taon ang simula. Amen? Yung Lord, nawa po magtagumpay naman po yung tema namin, crucified. Bawat buhay po ng mga Kristiyano dito, makrucified talaga. Yung mga hindi pa kumbinsido, gumawa ka ng paraan para makumbinsi na sila. Again, hindi po ako kontra sa joyful na crowd ng isang prayer meeting. Hindi. Pero alamin natin yung timing. That's one. Pangalawa, paglaanan natin ng solemnity. Amen? Huwag puro tawanan lang. Huwag puro mahabang prayer request lang. Kumbaga sa basketball, di ba? Makita mo naman yung iba mong kasama, gusto rin nilang marinig. Tignan mo rin yung iba mong kasama, gusto rin nilang marinig. Ang haba ng litanya mo eh. Parang basketball yan eh. Bigyan mo naman yung iba ng pagkakataon na makahawak ng bola at makatira. Huwag ka naman bakaw. Prayer na lang eh. Laging ikaw pa rin ang center of attraction. Di ba? Ipako mo na yan, yung ganyang ugali kay Kristo. Huwag ka nang bida-bida. Gusto mo, lagi na lang, ikaw ang star. Alisin nyo na po yun. Prayer request lang naman hinihingi namin eh. Essay binigay mo. Hindi mo ba pwedeng sabihin na diretso? Mamaya-maya, haba-haba ng pinagsasabi mo. Yung kasunod mo pala, ang hihingi na prayer, yung nanay ko po, cancer stage 4. Sinabihan na po kami ng doktor, maganda na. Samantala yung kwento mo, trangkaso lang, kwento mo kung paano nagsimula. Hanggang paano lumala. Ano ka ba? Huwag naman ganon. Wala namang pinakita doon sa kwento nila. Pedro na ano eh. Si Pedro malala. Nakakulong siya ngayon. Ako nga, natrap eh. Wala namang ganon eh. Nakakukuha niyo, mga minamahal? Ang prayer ay pagkakataon hindi para magsapawan, kundi mag-ahonan. Magkakasama tayong humihingi ng saklolo sa mga sitwasyon na hindi natin kayang ihango ang sarili natin. Amen? Kaya, mga minamahal, mag-giveaway tayo sa dapat maging focus ng prayer meeting. Ang focus prayer sa ating prayer meetings ay equivalent sa tinatawag na gravity. Gravity na ano? Gravity na meron tayo para sa future ng ministry na ito. Kaya nga ako, hinihimo ko kayo. Let's pray together na may isang pinofocus. Tuwing prayer meeting natin, united tayo mga minamahal. United tayo na masagot ng Panginoon na maging totoo sa atin yung tema nating crucified, not I but Christ. Huwag tayo magwatak-watak. Pag-pray natin, magkaisa kami dyan. Sama-sama kaming nakapako sa'yo.
Ang pagkakaroon ho ng tuloy-tuloy na fervent at focused na prayer life ay dalawa lamang ho sa napakagandang palatandaan. Ang isang believer at ang isang church ay tunay na naka-attach sa Panginoon. Dito ko nakikita sa mga ganitong dekalidad na prayer meeting, yung katulad sa early church, yung pinagtibay sila, hindi lang ng panahon, kundi ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya, i-pray natin, Lord, ibigay mo sa aming taon, ibigay mo sa amin ngayong taon, yung pagiging fervent, pagiging focused sa aming prayer meetings. Ipako mo kami dyan. Ma-crucify kami dyan. Amen. Yung tinatawag na not I, but Christ liveth in me. Kasama dun sa liveth in me, yung ganyang klase ng mga prayer meetings at quiet time namin. At sa ating pagtatapos, ang pinakatanong lang sa SBC Mandaluyong, tuwing tatanawin ba at pakikinggan ba ng Ama sa Langit ang ating mga prayer meeting? Mga minamahal, do we have the splendor of the prayerful church in the book of Acts? Shall we pray?